Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng GMA News. Title, kahit po ako ay kanilang maaresto. Sa isang Facebook video, sinabi ni Senator Rodante Marcoleta na hindi siya titigil sa pagsisiwalat ng may kagagawan umano ng iniuulat na korupsyon. Ito ang kanyang payag. Hindi po natin alam kung ngayon o bukas sa makalawa ay ihahain po sa akin ang warrant of arrest upang hindi ko na maipagpatuloy ang aking gustong mangyari na matukoy po natin ang may kagagawan ng lahat ng ito at mapanagot natin sila. Yan ang pahayag ni Senator Marcoleta. Huwag po kayo mag-alala. Kahit ako ay kanilang maaresto at maipakulong. Kagaya na po ng sinasabi ko, ay hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin matutukoy ang mga taong ito. Dahil kayo po talaga ang dapat pagsilbihan namin, interes ninyo po ito. Talagang saludo ako dito kay Senator Marcoleta, no? Mula nung nagsimulang 20th Congress at simulan niya yung Blue Ribbon hearing niya nung siya pang chairman, yung passion niya to know the truth, nandyan. Wala siyang kinakatakutan eh. Kahit sino pa kayo dyan. Sasagasaan niya kayo. So ito ngayon, parehas sila ng paninindigan ni Senator Jingo Estrada. Kahit makulong, basta kung ano yung prinsipyo, ipaglaban. Kaya yun na, nauna na si Senator Jinggoy. Nakakulong na. At huwag po tayong magtaka, mga kaibigan. Bukas makalawa, nandyan na ang warrant of arrest ni Senator Marcoleta. Yung powers that be, yes, pwede nilang mapakulong si Senator Marcoleta. Nakikita ko na eh. Uubusin nila ang mga senador na nagpupursige na mailahad ang katotohanan. Kaya, ihanda natin ating mga sarili. Huwag tayong mabibigla. Ang susunod nilang maipakulong si Senator Marcoleta. But so be it. Basta ang tao nakahanda. Yan ang tunay na may paninindigan. Hindi ka tulad nung isa, hindi ko na lang banggitin, ayun, safety na siya. Tapos, ngayong araw na ito, may isa pang susunod. Oh, safety na sila. Well, they will be judged by history. Yung mga, kung ano ang itinanim mo ngayon, aanihin mo rin bukas. Kaya, sige lang po, Senator Jinggoy, Senator Marcoleta, kung makulong kayo, it's not the end of this world. Okay, example lang. Mga nakulong na naging matagumpay sa larangan ng politika. Si late President Marcos Sr., nakulong siya nung congressman pa siya dahil pinagbintangan siya na siya ang utak daw sa pagpatay ng kalaban ng politika ng kanyang ama. Nalundasan case ata ito. Nakakulong. Ferdinand Marcos Sr. At sa loob ng kulungan, doon ata siya nag-review para sa kanyang bar exam. And then, halos top-notcher siya ata. Tama ba? I think he has the highest score in... hindi, may mas mataas pa sa kanya. Kailang nasa top 10 siya. Ganun. And then he became a president. Sa South Africa ba yun? Si Nelson Mandela? Ang tagal nung nakakulong. Dahil ipinaglaban niya kung ano ang tama para sa... Kasi ang ipinaglaban niya yung against racial discrimination. Dapat parehas, puti ka o itim, parehas. Pinaglaban niya. Nakulong siya, 30 years ba yun?
And then later on, nakalabas sa kulungan. Then he became the president of South uh, Africa. Sino pa? Sa Bible, nakulong si Joseph. But then yung pagkakulong niya, yun ang way for his greatness dahil naging prime minister siya ng Egypt. So, it's not the end. Ang importante is kung anong ipinaglalaban mo. Okay? But speaking of kulong, okay? Again, biblical principle, lahat tayo ay nakakulong. We are all prisoners of sin. Dahil lahat po tayo makasalanan. Isang kasalanan yan, yung greediness. Yung hindi ka makontento sa pera, material possession. Kaya ang ginagawang, yung ibang tawa, ang Diyos na nila sa mundong ito ay ang pera. They profess to believe in God. Nagsasalita sa, ginagamit nila ang pangalan ng Diyos. Nagsisimba sila. But they do not know na ang Diyos na nila is pera. Sa Matthew 6 something, you cannot serve both God and money. May mga tao na nagsisimba na sa pera. The root of all evil is the love of all money. Tayo lahat, ganyan. We are imprisoned by sin. Paano tayo makalabas sa pagkapreso sa kasalanan? Sa pamamagitan lang ng redeeming power ng Panginoong Hesus. Kaya bumaba sa lupa ang Panginoong Hesus. He became man. God became man. And on the right time, namatay siya sa krus para bayaran ang ating kasalanan. Ngayon, if the Son sets you free, you are free indeed. So ako, experience ko yan. Naging Diyos ko ang pera noon. Until naging greedy ako ngayon. No, gusto ko maging mayaman. At dahil sa aking ambisyon maging mayaman, nakagawa ako ng mga kalukuhan. Dahil ang Diyos ko pera. Kailang nung naintindihan ko ang magandang balita ng Panginoong Hesus, yung ABC, tinanggap ko ang ABC. Ano yung ABC? A, accept that you are a sinner. Tinanggap ko, makasalanan ako. Kurakot ako, greedy ako. I cannot save myself. I'm going to hell because of my sin. Nakakulong ako sa kasalanan. Then B, believe, naniwala ako na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para patawarin ako at iset free ako sa pagkakakulong sa greediness at iba pang kasalanan. And then C, I surrendered my life to the Lordship of Jesus Christ. So ngayon, I am now set free from the bondage of sin. Salamat mga kaibigan sa inyong pag-suporta sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ani ang natagaan namo og yero, so mag-atop na ni siya karon. So muna ni ang iyang gipatindog nga balay.
karon human na gyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. Salamat sa Ginoo sa nagtabang sa sin nga nakabalay na gid ko karon. Oo. Una-una nakigpuyo ra gid ko sa akong ugangan ug karon nakabalay na gid ko. Oo. So pila ka buok imong anak? Isa pa ang mga anak. Isa pa. Oh. Oo. So salamat kaayo.